Straight from the Department of Agriculture, Regional Field Office No. 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto, pulisiya, teknolohiya at mga kaganapan sa agrikultura sa Bicol. Dito lang sa Umasenso Online. Magandang araw mga ka-Umasenso! Sama-sama nating alamin ang pinakabagong mga balita at impormasyong magsisilbing gabay ninyo tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Tumutok lamang po kayo dito lang sa Umasenso Online Season 2. Ako po si Annelyn Baleza mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa kagawaran ng pagsasaka sa Bicol sa pagdiriwang ng National Rice Awareness Month, gayon din ang Organic Agriculture Month. Sa sama-sama nating pagtutulungan at pagkakaisa, makakamit natin ang ating adhikaing tiyakin na may masaganang ani at mataas na kita ang mga magsasaka at may sapat at masustansyang pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Hello po sa aming mga live viewers worldwide! Napapanood po tayo ngayon ng live sa aming official Facebook page at YouTube channel, Department of Agriculture Bicol at Facebook account, Agriculture Bicol. Napapakinggan din po tayo sa Broadcast Center ng Camarines Sur Polytechnic Colleges, 87.5 FM DZCC at FMR University FM 94.3. To all Bicolanos, I enjoin you to watch the Day Region 5 social media program, Umasenso Online, every Monday at 10 a.m. via their Facebook page, Department of Agriculture, Bicol. Be updated on the program, new policies and technologies in agriculture. Kilalanin din natin ang mga magsasakang umaasenso sa agrikultura sa Bicol dito sa Umasenso Online Season 2. Maraming salamat po. Sa ating minamahal na mga magsasaka at mangingisda, sa mga provincial at municipal local government units, provincial agriculturist, city and municipal agriculturist, agricultural extension workers, sa mga katuwang natin sa pribadong sektor, business sector, other key industry players from the different levels of the value chain, civil societies, state universities and colleges, and other government agencies. At sa ating Agricultural and Fishery Council sa regional, provincial at maging sa city at municipal levels. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating mga programa dito sa kagawaran ng pagsasaka, upang mas mapaangat natin ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at ang buong sektor ng agrikultura sa rehiyong Bicol. Ngayong taong 2023, samahan niyo pong muli kami sa pagpapatupad ng mas pinalaki at pinalawak na mga proyekto upang ating makamit ang masaganang agrikultura tungo sa maunlad na ekonomiya at pagsisiguro na may pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Bicolano. Maraming salamat po. Nagbabalik ang Umasenso Online.
Itinataguyod ng kagawaran ng pagsasaka ang climate resilience sa sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng Programang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA, pinapalakas ng ahensya ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda na mabilis na makabangon mula sa pinsalang dulot ng mga natural na kalamidad. Kilalanin ng presidente ng Horoan Farmers and Fisherfolks Association sa Tiwi, Albay na si Ginang Mila Bungalbal na kabilang sa 10 tumanggap ng 2023 Philippine Resilience Awards mula sa Climate Change Commission. Narito ang panayam sa kanya ni DA Rapis Chief Ma'am Lovelia Guarin. Tunghayan natin si DA Regional Information Officer Ma'am Lovelia Guarin sa kanyang panayam sa ating Asensadong Paraoma. Bilang paghahanda po sa posibleng epekto ng El Nino, ang Department of Agriculture ay nagpapatupad ng mga programa upang maturuan ang ating mga magsasaka na maging climate resilient. Isa nga po dito ay ang AMIA o ang Adaptation Mitigation Initiative in Agriculture. Sa kasalukuyan po ay mayroong 14 na AMIA villages ang naitayo o nabuo sa Bicol Region. Napili po ang mga lugar na ito dahil sa kanilang vulnerability sa mga extreme weather conditions tulad ng pagbaha, landslide, tagtuyot at pagpasok ng tubig alat. At nandito po tayo ngayon sa Horoan, Tiwi, Albay. Ito po ay isa sa 14 AMIA villages sa Bicol. Kilalanin po natin ang pinakaunang recipient ng Philippine Resilience Award organized by the Climate Change Commission, si Ginang Mila V. Bungalbal, Presidente ng Horoan Farmers and Fisherfolks Association. Good morning, Ma'am Mila. Good morning po, Ma'am Love. Ma'am, kwentuhan mo naman kami paano po nagsimula itong Horoan Farmers and Fisherfolks Association. Ang Horoan Farmers and Fisherfolks Association na-organize 2020, before pandemic. And then, si Agriculture po, nagpadala ng sulat na magkakaroon daw po kami ng yung Climate Resilient Farmer Field School for Farming. Then, 20 lang po kami noon. Nagkaroon kami ng schooling, isang araw sa isang linggo. May schedule lang po na pumupunta sila dito. For how many months po yun? That was for 6 months. 6 months. Tapos nagtapos kami noon. After graduation, nabigyan kami ng mga inputs, mga interventions. Ano po yung specific na tinuro sa inyo nun? Sa palay checks, tsaka yung sa livestock, tsaka yung pagtatanim ng mga gulay. And then binigyan na po kayo ng mga inputs? Opo, binigyan na po kami ng mga inputs, yung pantanim ng mga gulay, tapos mga tools, gardening tools. Paano po kayo napasali sa AMIA? Napili daw po yung Horoan na magkaroon ng AMIA Village. So, yung association namin ang napili. Tapos may mga problema po kayo doon na kinakaharap? Opo, ma'am. Related sa climate? That time, yung sunod-sunod yung bagyo sa atin noon. Kasabay na yung Kamsur. Tapos, yung landslide, yung baha, pati yung saltwater intrusion sa mga palayan. Ito po, ma'am, nadaan ito ng baha. Paano po kayo nag-come up nitong ganito kaganda na lugar para sa inyo? Ito po, ma'am, na lupa, una pinahiram sa amin ng board member namin. Tapos, kasi yung una namin bahay ng manok, doon sa taas, medyo malayo, tsaka pababa siya. Tsaka medyo danger zone pa din ng sa baha. Lumipat po kami dito. Ito na po ngayon. Ilan po ang area nito at ano-ano po ang mga nandito? Ang area nito is more or less 4,000 square meters. Sa ngayon po, ma'am, bali nirerentahan na po namin kasi meron na din kami. Ilan na po from 40, original na 40, ilan na ngayon po ang member ng inyong association? Sa ngayon, 62 na po kami. Ano-ano po yung mga sinasaka? Yung 62, merong baka, merong nagtatanim ng gulay, merong palayan, tsaka meron din sa coconut. Bakit, ma'am, ito ang napili ninyong lugar? Ito ang napili naming lugar kasi medyo maganda na po dito. Meron na po kaming sariling tubig na pagkukuhanan, may bukal po. Kahit po tag-init, hindi nawawala ang tubig? Hindi po, ma'am. Wow, tapos may fish? Meron din po. Meron kaming inaalagaan ngayong tilapia. Ito po yung aming manukan. Wow, ang dami. Ang binigay sa amin ng AMIA is 600
heads. Ay, ito yung mga product po nila. Opo, ito po yung product namin. Mga ilan po ang sa isang araw ang nagagather ninyo? Sa ngayon po, meron na lang po kaming 10 Tray? Opo, kasi 10 tray. ang iba po nito, for culling na. Kailangan na po namin magpalit ng panibagong layer. Wala Opo. pong oras yung pangingitlog. Basta yung Morning po, pagkagabi napatoka na, mga between 9 to 10, nangingitlog na po sila. And then in the afternoon naman, sa ganitong oras, meron din po, paunti-unti na lang po pag ganitong oras. Ito po ma'am na manuka namin, galing ito ng balik. May kasama na pong feeds. Meron na po. Ay, meron pong binigay sa amin na feeds hanggang mag-start na silang mangitlog. Siguro mga 1 month lang po. Kasi yung binigay sa amin, ready to lay na po. After noon, sa amin na po. Yung Ito pong mga ganitong saan galing naman ito? kasabay po itong binigay sa amin. Wow, ang swerte naman. Opo. Naman po tayo sa aming fish production. Ito siya po. Wow. So ano ma'am yung itong mga climate resilient practices? Yung pagtatanim po ma'am, ang tinatanim namin yung pwede sa tagulan, yung mga para sa tagulan lang na mga vegetables. Yun naman po ma'am, kaya nagkaroon kami ng hydroponics para naman sa init ng water. Kahit anong buwan po, all throughout the year, hindi kayo po nawawala ng Hindi po. crops. Ano talaga, kompleto. May manok, may fish, may gulay. Opo. Tsaka may swine pa. Malapit na po siyang mag 3 months. Yung iba po nito, bali, nakalaan na po doon sa food processing namin. Sa ngayon po kasi meron kami under construction na food processing center. Kasabay na po ito sa aming project na mag-process kami ng meat. Like ano pong mga magiging processed product from Tocino, longganisa. Ang iba naman po, bali, ibibinta na lang namin na meat na po. Paano naman po ang paghati-hati nitong mga enterprise, yung mga income? Sa ngayon po, lahat ng income namin, ito na po yung nagamit na namin sa pagpagawa ng pig pen. Ang counterpart ng association is the pig pen. Katulad din po ng house ng chicken. Kaya yung namin ngayon, wala pa talaga kaming hatian ng income. Lahat muna investment po muna. Opo. Okay. Alam naman nila po yon. Itong po, mga ibang mga gulay, ano naman pong Ito mga po, nandyan na meron gulay? kaming talong, tsaka doon may pichay, tsaka yung spring onion. Meron din po kaming siling labuyo, ito po. Pero ito, meron din po. Tingala. Opo. Meron din po kaming yung bell pepper na katulad ng sa Baguio. Naka-harvest na po kayo dyan? Opo, ma'am. Meron din pala kayong mga members na mga youth. Ilan po ngayon ang members ninyong youth? Meron po kaming 20 members na youth. Ang isa po noon, bali, sumali po siya sa Young Farmers Challenge. Tapos nanalo po siya. Yung pinanalunan niya, ito po yung niya, dito niya po in-invest. Ito po, aquaphonic po. Ito yung water niya galing dyan. Ay, malaking tulong po talaga yung Farmers Challenge ng DA kasi nabigyan po siya ng capital for investment. Opo. Ayan, hawak-hawak ko po ang trophy ni Ma'am Mila na na-receive niya bilang pinakaunang babaeng nagawaran po ng Philippine Resilience Award, ang pride po ng Bicol Region. In grateful recognition of her outstanding contributions to climate and disaster resilience building in the Philippines, given October 12, 2023 at Pasay City. Yan pong pinanalunan namin. Idadagdag po namin yan sa puhunan dito sa aming layer chicken. Bilang awardee, ano po yung maipapayo mo sa mga kapwa mong mga women and sa mga farmers para po maging kagaya ninyo din sila na resilient? Inimbitahan ko po yung mga kababaihan na maging resilient po tayo, lalo-lalo na po kung dinadanan tayo ng bagyo, kung ano mga pong kalamidad na dumadating sa atin, kaipuhan po natin na magtanim. Ang advokasya po namin dito, kailangan lahat ng bahay merong gulay na tanim. Kailangan po natin maka-adjust tayo kaagad-agad kung meron naman ng kalamiting dumarating sa atin. Sipag lang po at tiyaga ang kailangan natin para matulungan natin yung ating mga asawa, dagdag kita, and then para po sa sustainability ng ating pagkabuhay. Thank you very much po sa AMIA. Malaking tulong po sa amin ang AMIA sa pagtulong sa amin dito sa aming mga kadagdag kabuhayan, sa mga interventions at sa mga trainings na binibigay nila sa amin. Tulong-tulong po kami para mapaunlad din po namin ang binigay sa amin ng ating gobyerno through DA AMIA. Uy, si Miss Bea! Mga
ka-farmer, mga ka-fisher, kada 10 taon ay nagsasagawa ng Census of Agriculture and Fisheries ang PSA. Para saan ba yan, Miss Bea? Kailangan pa ba kami dyan? Oo naman! Responsibilidad natin na lumahok sa census upang masiguro na lahat ay maging bahagi para sa pagtugon sa mga hamon sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Kaya bawat boses, mahalaga. Simula Setyembre 2023, ang mga enumerators ng PSA ay mag-iikot sa mga kabahayan at barangay hall upang mangalap ng impormasyon ukol sa mga nasabing sektor. Huwag mag-alala, ang lahat na impormasyon na ibabahagi sa CAF ay mananatiling kumpidensyal. Bea Alonzo po, sumusuporta sa CAF. Kaya't mga ka-farmer at ka-fisher, ating suportahan ang census ng bayan. Ka-farmer, ka-fisher, tayo ang bida! Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mommy, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Nagbabalik ang Umasenso Online para sa ating mga umaarangkadang balita. Narito ang mga balitang nakalap mula sa iba't ibang panig ng rehiyon. DA, PRDP Bicol at ilang opisyal ng lokal na pamahalaan sa rehiyon dumalo sa paglulunsad ng DA PRDP Scale Up. Narito ang aking ulat. Pinangunahan ng bagong talagang kalihim ng kagawaran ng pagsasaka na si Francisco Tiu Laurel Jr. at World Bank Country Director Indiana Diop ang paglulunsad ng mga bagong proyektong popondohan ng World Bank para sa kagawaran ng pagsasaka nitong ika-6 ng Nobyembre ngayong taon sa lungsod ng Maynila. Kabilang narito ang Philippine Rural Development Project Scale Up, Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o MIADP at ang Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o Fish Core Project. Personal na tinanggap ng mga lokal na opisyal ng mga kalahok na LGU at ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office sa Bicol sa pangunguna ni Regional Executive Director Rodel Tornilla at Deputy Project Director Adelina Losa ang sertipiko bilang katibayan sa inilaang pondo ng pamahalaan para sa kanilang proyekto. Kabilang sa mga dumalo sa nabanggit na pagtitipon ang Municipal Project Management and Implementation Unit ng Pulangi Albay na magpapatayo ng Infrastructure Development o iBuild Sub-Project na may Suwa to Balinad, Farm to Market Road, MPMIU ng Vinsons Camarines Norte na magpapatupad ng proyektong Establishment of Vinsons Slaughterhouse sa Vinsons Camarines Norte at ang City Project Management and Implementation Unit ng Iriga City, Camarines Sur na may proyektong upgrading and rehabilitation ng Iriga AA Abattoir. Ipinaabot naman ni DA Secretary Laurel ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa World Bank at sa lahat ng dumalo sa okasyon. Aniya, malaki ang kontribusyon ng mga ipapatupad na proyektong pang-agrikultura upang iangat ang ekonomiya at kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino, lalo na ng mga magsasaka at mangingisda. Siniguro rin ng kalihim na patuloy na magpupunyagi ang ahensya upang mapaunlad at matulungan ang sektor ng agrikultura sa bansa. On behalf of the President, I thank and acknowledge the World Bank, all other development partners, not only for funding these programs, but also for the unwavering support you have given to this administration in its pursuit. The assistance you have given and continue to give through funding and other means empower us to address the sector's concerns more effectively, allowing us to strengthen the foundation of a better Philippines. Therefore, the Department of Agriculture will create, install, and enforce proper monitoring and evaluation mechanisms to ensure that the objectives of these projects are achieved and sustained. We will also do our best to strengthen the trust and partnership we share with the LGUs
and the private sector to expand access to technology, align local and national strategies, and create a deep and lasting impact on the lives of our farmers and folks. The President has mentioned numerous times that the agriculture and food security are matters of existential and ethical imperative. The government would therefore spare no ounce of effort nor resource to ensure that we meet the needs of the diligent hands and hearts of the people that feed the entire nation. That is why, for 2023, the Department of Agriculture has allocated a total of 4.73 billion pesos for large-scale agriculture, fishery mechanization. We hope that our endeavors will inspire our beneficiaries and stakeholders to make use of these projects to improve their livelihood. Let me emphasize that these initiatives are not meant to create dependence on government assistance, but to foster the creative and entrepreneurial mindset of our beneficiaries, as well as provide enabling mechanisms that will make the agricultural and fishery sector resilient and sustainable for years to come. As I end, I remind everyone here of our important role modernizing and transforming the agriculture industry. With all of us working together, sharing the same vision, the only thing left to do is to move forward. Press on, see that all our initiatives will push through. Dumalo rin sa pagtitipon sina DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban, DA Assistant Secretary for Operations at PRDP National Project Director Arnel de Mesa, Undersecretary for Fisheries Drusilla Esther Bayate at mga kinatuwa ng regional na tanggapan ng ahensya at ng iba't ibang lokal na pamahalaan na katuwang ng DA sa pagpapatupad ng mga bagong proyekto nito. Ang PRDP Scale Up ay ang pinalawak na bersyon ng PRDP na sinimulan noong 2014. Ang $600 milyong na halaga ng mga proyekto sa PRDP Scale Up ay manggagaling sa pautang mula sa World Bank. Ito ay nakabase sa mga karanasan at tagumpay ng PRDP at ng first and second additional financing nito upang makamit ang mithiin ng pamahalaan na magkaroon ng competitive, transformative, sustainable at technologically based na sektor ng agrikultura tungo sa pangkalahatang pag-unlad at pagsugpo sa kahirapan sa buong Pilipinas. Ako si Annelyn Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. DA Bicol, isa sa mga 2023 outstanding stakeholders ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Narito si William Lavapi para sa detalye. Isa ang kagawaran ng agrikultura sa Bicol sa 29 na ahensya ng gobyerno at financial institutions nationwide na pinarangalan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa ginanap na 2023 Outstanding BSP Stakeholders Appreciation Ceremonies sa Bangko Sentral ng Pilipinas Head Office sa Rojas Boulevard, Manila nitong ika-27 ng Oktubre ngayong taon. Sina Bangko Sentral Governor and Chairman of the Monetary Board, Dr. Ellie M. Remoluna Jr., kasama si Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, ang nagbigay ng mga plake sa mga dumalo. Dumalo rin si Bangko Sentral Bicol Area Director Roel A. Guarin. Si Ginang Rosario C. Sales, hepe ng Administrative Division ng DA Bicol, ang tumanggap ng plake sa ngalan ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel P. Tornilla. Ayon sa Bangko Sentral, the Department of Agriculture Regional Office No. 5 is generous enough in sharing their reports and local publications which served as reference materials of BSP REAS. Aside from the annual reports, they also provide us with copies of their quarterly newsletter, Umasenso, either in print or digital format. Ako si William Lavapi, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. Mga magsasaka sa Sorsogon, tumanggap ng ayudang nagkakahalaga ng mahigit sa 116 na milyong piso mula sa DA Bicol. May ulat si Emil Pasumbal. Mahigit sa 116 na milyong pisong halaga ng interventions ang natanggap ng mga magsasaka sa una at ikalawang distrito ng Sorsogon mula sa mga banner programs ng kagawaran ng pagsasaka sa Bicol. Ang pamamahagi ay ginanap kamakailan sa bayan ng Huban at Gubat na pinangunahan ni Agricultural Program Coordinating Officer for Sorsogon, Florentino Obalde, 2nd District Congressman Attorney Manuel Fortes Jr., Provincial Agricultures Maria Teresa Destura at mga opisyal mula sa lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga ipinamahagi ay ang mga sumusunod.
mula sa rice program, binhi, fertilizer discount voucher, at agricultural inputs na pinondohan mula sa Quick Response Fund, mga biik mula sa Livestock and Poultry Program, High Value Crops Development Program, assorted vegetable seeds, cacao seedlings at garden tools. Namahagi rin ang PhilRice Bicol ng high-quality inbred seeds mula sa Rice Competitive Enhancement Fund o RCEP seed program nito. Tinanggap ng mga kinatawan ng mga lokal na pamahalan mula sa ikalawang distrito ang mga nasabing interventions. Nasa kabuuan ay nagkakahalaga ng higit sa 76 na milyong piso at higit sa 39 milyong piso naman sa unang distrito. Mahigit sa 10,000 magsasaka ang nabenepisyohan ng nasabing interventions mula sa ahensya at ang PhilRice Bicol. Lugod, ini po mapakinabangan ta, makatabang, ini po bako sa nangunyan, kundi may mga maabot pa. Ang apila lang po na mo sa Indo, mga parauma, mga Farmers Association, Cooperative, ay pangalagaan po asin palaguin. Ito pong sa tuyang mga intervention na tinatao sa Indo. Hagan lang po niya mo ang sa Indo kooperasyon, partisipasyon, asin padagos na koordinasyon. Nagbigay naman ng kanyang mensahe sa 2nd District Congressman Atty. Manuel Fortes Jr. Pag makulugan ka, kay hali nga sa gobyerno, libre ni, pero pag makulugan nato para mapakinabangan ta sa pagbuhay. Mga paraong makita, kay puhan tayo. Naroon din sa isinagawang pamamahagi si Rice Program Coordinator Earl Vincent Vegas na nagbigay ng kanyang mensahe. Ang inahagad nilang magtarabangan po kita para sa pag-unlad kan sa tuyang mga parauma, lalo na po dito sa probinsya kan Sorsogon. So kamu po ang magiging paagi, kamu po mismo magsabi sa muya. Ano po, na kung ano pa ang kaipuhan, ano pa ang kulang, para po pagtukawan ta through our leaders, makapagplano, kaibanan po kamo para mapakaharay ang sa inyong mga buhay, para makapaharay ang agrikultura sa probinsya kang Sorsogon. Ito po si Emil Pasumbal, nag-uulat para sa Umarangkadang Balita. At yan po ang ating mga umaarangkadang balita. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bini ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Kundi ng 40 kg na dami ng high-quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Nagbabalik ang Umasenso Online. Bantay Presyo. Narito na ang mga bagong presyohan sa merkado ngayong araw ng Huwebes, ika-9 ng Nobyembre ngayong taon. Sa Tabaco City Public Market, ang well-made rice ay 45 pesos per kilo. Pork liempo, 280 pesos. Tilapia, 150 pesos. Galunggong, 200 pesos. Whole chicken, 200 pesos. Egg medium size, 8.25 per piece. Ampalaya, 100 pesos. Tomato, 100 pesos. Cabbage, 150 pesos. Pechay Bagyo, 80 pesos. At sa red onion lokal, 160 pesos. Sa Iriga City Public Market naman, ang well-made rice ay 47 pesos per kilo. Pork liempo, 270 pesos. Tilapia, 160 pesos. Galunggong, 200 pesos. Whole chicken, 200 pesos. Egg medium size, 8 pesos per piece. Ampalaya, 80 pesos. Tomato, 100 pesos. Cabbage, 130 pesos. Pechay Bagyo, 100 pesos. At sa red onion lokal, 160 pesos. Sa Sorsogon City Public Market, ang well-made rice ay 50 pesos per kilo. Pork liempo, 260 pesos. Tilapia, 180 pesos. Galunggong, 240 pesos. Whole chicken, 200 pesos.
Egg medium size, 8 pesos per piece. Ampalaya, 80 pesos. Tomato, 120 pesos. Cabbage, 130 pesos. Pechay Bagyo, 120 pesos. At sa red onion lokal, 180 pesos. Kapantay ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya, patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. Adlay, mais, saba at iba pa ay yahalo ko sa kanin. Brown rice ay aking kakainin. Kain na hindi ko sasayang. Dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abakada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipino. Sa bawat buti ng bigas o kanin na ating matitipid ay may sa higit. Mga dapat gawin bilang paghahanda kung sakaling sumabog ang bulkan. Maghanda ng mga supply kit tulad ng flashlight, whistle, tubig, sapat na pagkain, face mask, blankets, sturdy shoes, damit o jacket, power bank, radyo at ekstrang baterya, pera, tools tulad ng wrench, pliers and screwdriver, can opener, maps, cellphone and charger, duct tape, and waterproof containers. Makipag-ugnayan sa municipal agriculturist hinggil sa posibleng kakailanganin sa mga taniman. Magpasigurong magparehistro sa Philippine Crops Insurance Corporation sa mga bago pa lamang na tanim. Palaging makinig sa radyo or sa TV para sa mga updates. At dyan po nagtatapos ang aming Season 2 40th episode, mga kaumasenso. Sa ngalan ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla at Traffic Chief Ma'am Lovelia Guarin, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Gamit ang hashtag na Umasenso Online, hashtag Agribalita sa Bicol at hashtag UO Season 2, i-like, i-heart at i-share niyo po ang aming 40th episode ngayong araw. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Lunes. Dito lang sa Umasenso Online Season 2. Tunay na paglilingkod sa bansa, katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Sa wasto at makabagong teknolohiya, iba yung kakayahan at lakas sa pagsasaka, sapat na suporta sa agrikultura at patnubay ng dakilang manlilingkod. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmula